Breaking news po ito. Grabe, Saldico, kumanta na. Hindi naman daw siya gumawa mag-isa sa mga budget na ito. Nilaglag si The Junior. Hindi lang naman ako mag-isa dito. Bakit ako lang ang nagigisa? At bakit ako yung hinuhuli? Halaka, mga kababayan. Dinadawit si The Junior. Halaka, mga kababayan, ito na. Laglagan na. Nilaglag na si Martin Romualdez. Nilaglag na si The Junior. Grabe. Grabeng sindikato ito kung totoo man. Ay, nako, mga kababayan, ito na ang pasabog ni Saldico. Hindi ako makamove on dito. Nako, The Junior dinadawit. Hindi lang daw siya mag-isa dito. I'm not the only one. Merong mas malaking isda dito. Halaka. Eto, pakinggan po natin, mga kababayan. Grabeng pagkanta ni Saldico dito. Kaya daw hindi makauwi, hindi ng Pilipinas, kaliwat kanan na daw ang nagbabanta sa kanyang buhay. Pati kanyang pamilya. Kaya ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Halaka. At kumanta na. Pinirmahan daw ni The Junior ito. Inapprove naman daw ng Pangulo. Anong ibig niyang sabihin, mga kababayan? So, hindi siya yung may utak. Merong mas may master dito. Nilaglag din si Martin. Totoo kaya ito, mga kababayan? Eto po, pakinggan nyo. Grabeng mga revelasyon nito. For recon sila dyan. And they are going to be given enough number of days to file the motion. Kapag po, after the motion, hindi pa sila pinagbigyan, may option pa sila. Magmo-motion pa sila sa tanggapan ng Presidente. Yan po yan, DOJ Pwede pa po yan. All the way hanggang sa bago ma-file yan sa hukuman, and the court will issue arrest warrant kung talaga po may matibay na katibayan, may na ebidensya, tsaka palang kailan yun. Mr. Chair, ang tagal. Oo. Ang bagal. Okay, Oo. sige. Pero dahil hindi natin alam kung kailan natin mapapauwi si Saldico, pwede ba nating sundin na lang yung nilabas na pag-aaral ng Ateneo School of Government? Baka merong mga nandito na pwedeng sumagot muna. Kung ba't nagkaganon yung 2025 budget natin. Sige. Oo. So, doon, kasi dito ang kumbaga, pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Saldico, na hindi naman ako mastermind dito sa insertion. Oo, yun na nga. Opo. Kaming lahat. Binalik na naman niya sa Kamara. Pati sa Presidente. Ulit na. Pati sa Presidente actually. Pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the President. Nako po, mga kababayan, it was signed by the President. Dinawit na si The Junior. Halaka, mga kababayan. Kaya pala, ayaw nilang ipatawag itong si Saldico na kailangan pa ng parliamentary na kung ano-ano. Bawal daw ito pagka walang ganun. Sabi ni Senador Marcoleta, kailangan pa ba yung parliamentary? Mas mataas ba yan kaysa sa accountability? Ba't parang nagtatago kayo sa inyong mga maskara? Bakit takot na takot kayong ipatawag itong si Saldico at si Martin Romualdez? Ito na. Saldico kumanta. Sinay? Si The Junior ang nag-sign yan. May signature yan. Hala ka, mga kababayan. Kaya pala, the name that cannot be mentioned. Dinadawit na. Yung malaking isda dito, hala ka. May ganun siya. Pinirmahan na Presidente ito Nakita niyo yung kailan yung unang hearing para po sa preliminary investigation na postponed to November 3 ngayong taon. Preliminary investigation pa lang yan. So November.
So ilang buwan na naman po hihintayin dyan ang mga pamilya po ng biktima dito. Ilang buwan na naman ang bibilangin. Opo, diba? Doon sa preliminary investigation sa DOJ, may sagutan pa yan dyan. Oo. Okay? And then, meron pang mga pagkontra dyan ng mga abogado. Definitely po, itong mga abogadong ito, alam nyo na ibig ko sabihin. And then, pagkatapos niya, mga kapatid, maglalabas pa ng desisyon ang DOJ. Oo. Kung unfavorable ito kay Mr. Ang et al., magmo-motion for recon sila dyan. And they are going to be... Ni Zaldico, na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Sa akin dito kasi, yung pangangatwiran na yan, ano na ho yan eh. Sa akin, hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo huwag kayong pumayag na lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi. Wag na. Wag niya nang payagan yun. Para hindi na kayo masadlak sa ganito sitwasyon. Hindi kayo madamay. Ang punto ko dito ngayon, itabi na natin to tungkol dito sa insertions, bagamat yan po'y pupuntahan pa rin dapat nga na magkaalaman, lalo na ho doon sa mga staff itong mga small committee na ito, magsabi ng katotohanan, sino ba talaga itong mga taong ito. Dito talaga, bumalik ka rito dahil inaakusahan ka na hinahatiran ka ng mali-malitang cash. That's the point here. Yun po ang sa atin dito. Hindi lang po dito sa usapin po ng insertion na ito. Ang dalihong mga twiran dito na hindi lang ako mag-isa niyan. Ay, oo naman. Hindi ko kaya gawin yan mag-isa. Pero hindi mo kayang buhati mag-isa ang 50 piraso ng maletang punong-puno ng pera. Okay, sige. Pero kaya niya ba yun ubusin mag-isa? Grabe mga kababayan, totoo nga naman. Grabe si De Junior. Si De Junior, dinamay na dito ni Zaldico. Martin Romualdez nilaglag na rin mga kababayan. Na hindi lang daw siya yung mag-isa. Bakit ako lang? Bakit ako lang ang nadudurog ngayon? Bakit ako lang nang ako? Meron namang mga master dyan. Hala ka, mga kababayan. Dinawit na talaga si De Junior dito. Oo. Sabi mo kasi di niya kayang buhatin. Kaya bang ubusin mag-isa? Kaya mong ubusin mag-isa. Oo. Palagay ko, Yung ganun kadami. Kailangan mo ng mga katulong. Para mag-ubos kayo. Grabe, no? Ang problema nila sa dami nilang pera, paano uubusin yan? Alright. Well, anyway, mga kapatid, tignan natin kung si Zaldico ay may chance pa nga po bang makabalik dito sa Pilipinas. Pero I have to agree with DOJ Secretary Crispin Remulla. Malabo na po ito. Malabo pa sa tinta ng pusit, mga kapatid. Pero yan, yung mga balita po na naaabangan nyo pa, ha? Kahapon may nag-away, may nagpat. Bakit hindi na makakabalik si Zaldico? Bakit? Ba't hindi na makakabalik? Ala ka mga kababayan, matindi ito. Hindi na makakabalik si Zaldico. Why? Mga kababayan. Diba? Bakit hindi na makakabalik? Ayaw nilang pabalikin. Kasi matindi mga kababayan, ha? May matibay na katibayan, may na ebidensya, tsaka palang kailan yun? Mr. Chair, ang tagal. Oo. Ang bagal. Okay, Oo. sige. Pero dahil hindi natin alam kung kailan natin mapapauwi si Zaldico, pwede ba nating sundin na lang yung inilabas na pag-aaral ng Ateneo School of Government? Baka merong mga nandito na pwedeng sumagot muna. Kung ba't nagkaganon yung 2025 budget natin? Bakit si Arnie Tevez na kaya nilang pauwiin? Kaya nilang hinuli, nahuli nila nang walang kahirap-hirap. Bakit hindi nila kayang gawin kay Zaldico? Di ba mga kababayan? Sabi nga ni Marcoleta, sila ang may tinatago, sila ang may pinagtatakpan, sila ang naglilihis ng investigasyon na ito para silang nagtatago sa isang maskara ng isang dambuhalang buhaya. Ala ka, mga kababayan. Sige. So, doon kasi dito ang kumbaga pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Zaldico, ha. Oo.
na hindi naman ako mastermind dito sa Oo, insertion. yun na nga. Opo. Kaming lahat. Binalik Parang na ganun. naman niya sa kamera. Pati sa So, ibig sabihin mga kababayan, merong bossing, merong mastermind, merong mas malaking buhaya. Hindi nga naman niya kayang buhatin ang mali-malitang mga kwarta na mga basurang ito, na yan ang tawag ni Tambaluslos. Yan din ang kinanta ni Orly Gutesa na kanilang iniipit ngayon. Na imbes na ang kanyang imbestigahan o ipakulong yung magnanakaw na nagnakaw ng kwarta natin, pero ang gusto nilang ikulong si Gutesa. Sinugpina ni Lacson. Sinugpina si Marcoleta. Bulaga. Bulagaan tayo. Di wow na. Safe ka na ngayon. Hala ka mga kababayan, matinding bulagaan itong nangyayaring ito. Kaya sabi ni Senador Marcoleta, halatado kayo. Meron kayong pinagtatakpan. Nagtatago kayo sa maskara ng malaking buhaya. Huwag kayong bistadong kayo. Bakit di nyo kayang ipatawag si Saldico? Si Martin Romualdez? Halatang halata kayo. Nililihis nyo ang tama sa katwiran. Nililihis nyo yung direksyon ni Senador Marcoleta na tamang direksyon. Nililigaw nyo si Senador Marcoleta dahil dito sa kanyang witness na marin na si Orly Gutesa. Na dinidiscredit nyo ang kanyang credibility. Kaya pala. Bulaga. Grabe mga kababayan. Ilang ulit na. Pati sa presidente actually, pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the president. May ganun. Nako mga kababayan, matinding bulaga ito. Dinamay si Dayunyor. It was signed by the president. Anong ibig sabihin yan mga kababayan? So, ibig sabihin, may malaking buhaya dito. Hala ka. Grabe na ang mga pasabog ni Saldico. Nun siya. Pinirmahan na presidente ito Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Yan po yan. DOJ Pwede pa po yan. All the way. Kumbaga, pag pinag-usapan natin tong sinasabi po ni Saldico, na hindi naman ako mastermind dito sa insertion. Oo, yun na nga. Opo. Kaming lahat. Binalik na naman niya sa kamera. Pati sa presidente. Ulit na. Pati sa presidente actually, pati si Pangulong Marcos Jr. nadamay na dito. Sinabi niya, alam niya, pinagbutuhan naman natin to, di ba? It was signed by the president. May ganun siya. Pinirmahan na presidente ito Nakita niyo yung depensa niya? Oo. Sabi niya, hindi ko to magagawa without the knowledge and approval of both chambers of the houses. May punto siya. Alam mo yung ganung tinatawag nilang kakorrupt na budget, isang tao lang ba gagawa nun? I have to agree with him. Hindi pwedeng mag-isa lang siya. Sabi ng mga dito, kinakampihan mo na si Saldico. Hindi ko siya kinakampihan. O banggitin mo. Hoy, I have to agree with DJ Chacha and Saldico. Kaya ba niyang bitbitin ang mali-malitang basurang ito? Mga kababayan, I have to agree with DJ Chacha and Saldico that he's not the only one. Who is the perpetrator? The other perpetrator. The other mastermind. Not only Saldico. There is the probability that there are other mastermind. Ang galing ng English ko, mga kababayan. Nosebleedan na ito. Dugo ang ilong natin sa Englishan natin. Mga kababayan, di ba? Who are the other perpetrator? Di ba? Ibang mga boy ang malalaki. Sa tingin nyo, kaya ni Saldico na bitbitin yung maraming pera? Kaya ba niyang gastusin lahat ito? Kung bilyon-bilyon ang ninako ni Saldico, where are the other billions? Mga kababayan, you have to think about it. You have to use your
coconut shell and your common sense. There are other big mastermind. There are other big fish. Di ba mga kababayan? Are you kidding me? Are you kidding aside? Tell it to the Marines. Itanong sa mga Marino. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Na hindi lang si Saldico ang malaking isda dito. Marami pa. May malalaking big bosses. Malalaking isda na buhaya. Halaka. Grabing pasabog ito. Muday pangalan ni Romualdez. Pinabanggit ko ngayon. Ayun na nga yung sinasabi ko kanina. Kung hindi natin mapapauwi si dating Congressman Zaldico, baka po pwede nating ipatawag at pagpaliwanagin yung mga sinasabi dito ni Zaldico na mga hindi ko kaya mag-isa to. Yung ating budget ay inapprove ng both houses. Sa akin dito kasi yung pangangatwiran na yan, ano na ho yan eh. Sa akin, hindi, given na yan. Oo, panigurado. Ito ho kasi yung example na kayong mga miyembro ng Kongreso, bago kayo huwag kayong pumayag na lumabas yung BICAM report today, boto kayo mamayang gabi. Wag na. Wag niya nang payagan yun. Para hindi na kayo masadlak sa ganito sitwasyon. Hindi kayo madamay. Ang punto ko dito ngayon, itabi na natin to tungkol dito sa insertions, bagamat yan po'y pupuntahan pa rin dapat nga na magkaalaman, lalo na ho doon sa mga staff itong mga small committee na ito, magsabi ng katotohanan, sino ba talaga itong mga taong ito. Dito talaga, bumalik ka rito dahil inaakusahan ka na hinahatiran ka ng mali-malitang cash. That's the point here. Yun po ang sa atin dito. Hindi lang po dito sa usapin po ng insertion na ito. Ang dalihong mga twiran dito na hindi lang ako mag-isa niyan. Ay, oo naman. Hindi ko kaya gawin yan mag-isa. Pero hindi mo kayang buhati mag-isa ang 50 piraso ng maletang punong-puno ng pera. True FM. Okay, sige. Mga kababayan, di ba? Napakaliwanag po na meron talagang mga kasama itong si Saldico. Hindi lang siya yung tinatawag na malaking isda. Meron pang mas malalaking isda. Sino kaya ito? Dinamay na si De Junior. Halaka mga kababayan. Hanggang saan kaya mapupunta ang direksyon ni Marcoleta? Dahil po yung direksyon ni Marcoleta, pilit nilang hinaharang. Sabi ni Marcoleta, huwag kayong magtago sa maskara ng dambuhalang buhaya. Sino kaya ito, mga kababayan? Kaya mag-comment po kayo. Ano pong masasabi nyo dito sa pagkanta ni Saldico? Sino ang malaking buhayang ito na kanyang mga tinutukoy? Totoo ba? Mga kababayan, we have to be fair, ha? Mga kababayan, we have to be fair. Totoo ba na kasama hindi lang siya, hindi lang si Martin, meron pang mas malaking buhaya? We have to be fair. Nagtatanong lang po ang taong bayan, sino kaya ito? Bakit niya sinasabi na hindi lang siya? Pinirmahan ito ni De Junior. Halaka mga kababayan, hanggang saan ang direksyon na tinatahak nakatwira ni Senador Marcoleta? Kaya pala ayaw nilang ituloy na maging witness itong si Gutesa ng isang Marines na dinidiscredit nila, sinisiraan nila. Kung ano-anong mga paratang, peking affidavit, peking pirma, kailangan isugpina, maaaring makulong si Gutesa sa kanyang pagsisinungaling. Kaya pala, kaya yung mga pasabog ni Marcoleta, huwag kayong magtago sa inyong mga maskara na parang mga dambuhalang mga buhaya na walang kabusugan. Yun pala yun. Kaya mga kababayan, i-like, i-share po, i-subscribe ang bidyong ito
Salamat po. Kung maaari po, mag-join button po kayo para po sama-sama po tayong mag-usap-usap dito. I-share, ipakalat sa mga kababayan natin, lalong-lalo na mga kababayan natin abroad. Malaman yung katotohanan na ito. Ako po, ang inyong lingkod na si The Wonders Philippines, ang katwiran ng mananaig. Suportahan po natin si Senador Marcoleta hanggang sa huli. Hanggang makita natin ang liwanag na hinahanap natin para magkaroon ng hustisya. Ang pagnanakaw sa ating mga pera na ginawa nila tayong mga patay gutom, pinatay nila tayo, ginahasa nila tayo, minarderize ang mga Pilipino, tayo. Mga kababayan, mabuhay po. Salamat.